niloko lang din naman ako, lolokohin lang din ako ngayon. Tatandaan nyo, hindi ibig sabihin, niloko ka noon, ay lolokohin ka naman ngayon. Tama po? Kasi alam nyo ba, yung mga taong takot maloko, sila kasi yung madalas ng loloko. At walang maloloko kung walang magpapaloko. Do you believe in that? Sabi mo sa katabi mo, aray ko. Yan, marami tayong aray ko. Yung ipinangako niya na pupunta na siya sa bahay ng parents niya, ipagpapaalam niya na. Kasi di ba, bakit dapat pag will ni Lord, hindi tinatago. Amen? So kung tinatago ka ng partner mo, tinatago mo yung relationship mo, hindi kaya, illegal siya. Kumbaga, kung totoo yung pangako niya sa'yo, papanindigan niya yung pangako niya sa'yo. Amen? Okay, ngayon naman. What are the promises na pinangahawakan niyo sa Panginoon? Okay. Survey muna tayo sa katabi. Tanungin mo ngayon katabi mo, ano yung pinangahawakan mong pangako ng Panginoon? Sige, i-discuss mo sa kanya, sabi mo, the Lord, kahit verse pa yan, pangako ng Panginoon, di niya ako iiwan, ni pababayaan. Pangako ng Lord, sa akin, makakapagtapos ako ng kolehiyo, pangako ng Panginoon sa akin, tatapusin ko na yung illegal naming relasyon. Di ba yung mga ganun? Di ba, ano yung mga pangako nyong, ano yung mga pangako ng Diyos sa inyo? Come on, turn to your neighbor. O kaya yung, o mamaya mo na isumbat yung pangako niyang libreng milk tea sa'yo. Okay. Ang Bible Gateway po tayo. Tutulungan ako ni Ate Lai. Thank you, Ate Lai, sa buhay mo. Pansinin mo yung katabi mo. Kaya minsan, hirap siya magsabi kung ano yung pangako ng Diyos. Kasi wala siyang pinanghahawakang pangako ng Diyos. Sometimes, nami-misinterpret natin na tapat kaya talaga ang Panginoon sa kanyang pangako? Bakit kaya nangyayari ito sa akin? Ba't kaya dumadaan yung pamilya namin sa pain na to? Ba't kaya dumadaan ako sa sitwasyon na to? Bakit kaya ako nandito sa sitwasyon na to? Why do I feel stuck? Ba't kaya feeling ko nang papag-iwanan ako? Bakit kaya mas pinagpapala yung mga kaibigan ko kaysa sa akin? Bakit kaya? And I do believe, yung questions na yan, sasagutin niya ng Panginoon sa oras na ito. Hindi kaya hindi mo nararanasan yung mga pangako at milagro ng Panginoon dahil wala kang pinangahawakang pangako ng Panginoon. Kasi po bakit? Imagine mo na lang tong hagdan na to. Di ba yung hagdan na meron tayo dito sa loob ng simbahan, second floor lang siya kung dito mo i-base, pero meron siyang hawakan. Imagine, umakyat ka ng 100 floor na palapag. Pastor, third floor nga lang, hingal-hingal na ako. 100 pa kaya. Imagine mo lang, aakyat ka ng 100 floor na palapag na walang hawakan. Di ba nakakatakot? Sino dito naka-experience na kayo umakyat sa second floor na hagdan pero walang hawakan? Di ba? Kailan mamay, sagutin lumayo. Lumayo, di ba? Medyo, kailangan, pag aakyat ka kila Mama S, medyo dapat hindi ka beginner. Dapat ka na doon, expert ka na talagang, naakyat mo na dapat mount climber ka talaga, matipong ganon. Tapos, di ba ang hirap pagka walang hawakan, nakakatakot. Hindi kaya minsan, hindi ka umuusad sa faith na meron ka. Kaya hindi siguro minsan umuusad yung buhay mo bilang Kristiyano, hindi ka umuusad sa karir mo, is hindi dahil sa mababa yung nais na Panginoong akyatin mo. Hindi kaya dahil wala ka mga pangako ng Diyos na pinangahawakan mo. Sino sa inyo gusto nyo maabot yung pinakamataas na pangako at pangarap ng Panginoon para sa buhay nyo? Sino gusto nyo maabot nyo yung mga pinaghihirapan nyo, kaya ka nagsisikap mag-aral para mabigay mo yung best mo sa family mo, na ngayon ikaw tinutulungan, next time ikaw na yung tutulong. Yung gusto mo, pag dumating sa future, kaya ka nagsisikap mag-aral, kaya ka nagsisikap magtrabaho, para pag nagka-emergency sa family, alam mo yon, hindi ka tatakbo para kung kanino, para humingi ng tulong, pero meron ka na ikaw yung tutulong. Who among you wants to experience that?
Yung ikaw yung maging channel of blessing sa family nyo. Yung ikaw yung puputol ng sin or any bondages sa family nyo. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang humawak sa pangako ng Panginoon. Kasi tatandaan nyo, yung pangako niyang ng lokot nagpaasa sa iyo, iba ang pangako ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi po ako, pwede ako mag-fail, pwede kayo mag-fail, yung katabi mo pwede mag-fail, but the God that we serve will never fail. Samahan niyo po akong basahin ang Hebrews chapter 10 verse 23. Sa araw na ito, tuturuan tayo ng Panginoon humawak sa pangako niya. Sometimes, kaya minsan, kahit may hawakan, hirap kang humawak kasi siguro naka-experience ka ng hawakan na hindi matatag. Hawakan na sa umpisa, nakakakapit ka, pero kalalaunan, bumigay. Kasi minsan, ang pinangahawakan natin is yung pangako ng kaibigan mo, is yung pangako ng nanliligaw sa'yo. Humahawak ka sa sarili mong kalakasan. Pero, pagka natuto kang humawak sa pangako at pag-ibig ng Panginoon, hindi ka kailanman bibiguin ng ating Panginoon. Listen to this, church. Sometimes, as we age, especially pagka marrying age ka na, na-feel left out ka, no? Na sabi mo, ba't kaya pagbukas mo ng Facebook, ay, kinasal na yung kabatch ko nung elementary, ayoko na ako mag-Facebook, lipat ako TikTok. Pagkita mo naman sa TikTok, hala, kinasal na yung kaibigan ko nung high school, lipat ka naman, syempre bitter ka di ba? Lipat ka naman sa ex. Pagkita mo, yung ex mo naman, kinasal na rin. Nakaka-move forward. Tapos para bang feeling mo stuck. Tapos dahil ikaw, hindi ka makapag-intay, dahil feeling impatient ka, dahil lahat nag-settle down na, lahat may partner na kahit alam mo, hindi pa season ng life mo to settle down, binibuild mo yung relationship mo under pressure. Ibinibuild mo yung pundasyon ng relasyon mo under inggit, under impatientness, and believe me, that relation will never last kasi mababaw ang pundasyon. Lagi nating tatandaan, i-build natin yung mga pangako at pangarap ng Panginoon sa pundasyon at pag-ibig ng Diyos. So before natin tuloy-tuloy ang basahin, magpipray lang tayo mabilis. Father, we thank you, God, sa oras na ito. Indeed, Lord God, it is a gift from you, Panginoon, na kami may pandinig, na makapakinig ng iyong salita, na meron kaming mga pagkain kinain kanina, may kalakasan kaming pumunta rito, may kaibigan kami, Panginoon, na minahal kami at patuloy kami minamahal na dinadala kami sa iyo. Panginoon, pagpalain mo lamang, Panginoon, Lord God, ang bawat mga kapatid kong makakapakinig ng iyong salita. Be with us. May your peace and love be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Anong sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23? Sabi dito, sabay-sabay nga natin basahin yung verse 23. 3, 2, 1, go! Yan, as hold. Okay, pause. Di ba yung basahin pa lang yung unswervingly, ang hirap na? Yung panghawakan pa kaya, mahirap na? Alin yung mas mahirap? Paglalakaran mo na. Kasi di ba ang hirap lumakad ng diretso pagkalasing? Pasuray-suray talaga. Pagka may mga bagay kang hindi tama may mga bagay kang ginagawa sa buhay mo na hindi tama, naglilingkod ka sa Panginoon, pero alam mo sa sarili mo, may mga bagay ka pa rin ginagawa na hindi tama, mahihirapan ka talagang humawak. Sometimes, may pinangahawakan ka naman. At ang nakikita ng kaaway is sobrang ganda nung hahawakan mo kasi yung pinangahawakan mong yun yung magdadala sa rurok ng tagumpay ng buhay mo. So, ang gagawin niya, pupunuin ka niya ng lies. Lalasingin ka niya para sumuray-suray ka. Kasi you cannot hold on to something pagka unswerving ka. Gets? Di ba? Ang hirap, no? Ang hirap nang basahin, ang hirap pang panindigan kasi napasubo ka na, nag-I love you na siya, napa-I love you ka na rin. Ang hirap ng bawiin, naku, kasalan na to. Again, guys, always remember to hold on. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Trivia ko lang. Nang nalaman ko na nasa Singapore kasi kami, dahil kong ganap sa buhay, kaya minsan tayo lang
Tayo lang nagbibigay pagod sa ating sarili. Pero ganun talaga, mahal ko yung aking best friend at ang kanyang wife. Nag-wedding coordinator kami. Tapos, 2 days before nung wedding, kaya pala si Rhea Bells ay laging nahihilo, nagsusuka. Sabi ko, ano kaya ang problema nito? At laging may gustong kainin. Tapos, nag-test kami. At nung nag-test kami, para bang nagkaroon ng light sa heart ko. Ganun pala yun, pagka nalaman mo na you're having your own family na. Nagkaroon ka ng hope. Ayun, Tio Stephen na ang tawag niyo kay Stephen. Tio Stephen, Tio Jai. Kayo lahat, ninongs at ninangs. Kasi pangarap ko, meron akong 200 pairs na ninong at ninang. Hindi, kasi po yung, nag-anak talaga ako para gawin negosyo. Joke lang. Joke lang. And, gusto ko kasi medyo napapagod na ako magtrabaho, nakakapagod na yung bills. So, nag-anak na lang ako, content ko na lang araw-araw yung anak ko. Papasayawin ko, lahat papagawa ko. Kidding aside, it brings so much joy in my heart na nagkaroon ako ulit ng panibagong pag-asa. Kaya, parang in-impress ng Panginoon sa akin, pag babae, hope. Pag lalaki, hipe. Joke lang. Pag babae, hope. Sabi ni Rhea, pag lalaki, Isaac. So parang there is so much hope at tinuruan ako ng Panginoon that hope only comes from God. True hope can only be found to God. Yung hope na inaasahan mo sa kaibigan mo, yung hope na inaasahan mo sa mundong ito, hope bokya aabutin mo. Because only hope comes from the living hope. Kasi ang hope, buhay. Because eternal lang hope at yung mga things dito, temporal lang. Sabi mo nga, kumapit tayo sa pag-asa ng Panginoon. Tayo sa pag-asa. O, di ba mali grammar ko? Ano ba? Kumapit tayo sa pag-asang nagmumula sa Panginoon. Sorry. Kasi napipressure ako, maraming grammarian dun sa bansang pinanggalingan ko eh. Buti na lang dito in our house, di kasi tayo mga perfect person. Kaya we understand our English carabawing, sometimes. Parang may nabitbit ko pala yung pagkadala. Kasi yung mga bata din, kokorek ka nila. Wrong! Ay, wrong pala yun. Okay, moving forward. Pansin niyo, di ba, may mga law. Law of attraction, di ba yun? Power pa yaman. Ganyan ba? Yung sabi mo, law of attraction, di ka nag-aral. Ina-attract ko, papasa ko. Yun. Pasangawa, hindi pa umabot, bagsak. 'Di ba? Again, may mga bagay na may tinatawag tayong law. Ano ba yung mga law? Sige, magbigay kayo ng mga law sa mga law students diyan or any types of law of physics, law. Anong mga law? Anong lolo? Hindi lolo, bawal lolo at lola. Ha? Law of inertia. Ano? Law of motion. Motion. Ano pa mga law? Law of gravity. Ayaw ko sa inyo. Pero di ba, makikita nyo, may mga law. At okay, basic law na lang. Baka kung saan law pa tayo, kung kaninong lolo pa tayo mapunta. Basic law. Di ba, bawal lumabas. Pero pag lumabas, pwede na pala lumabas. Joke lang. Di ba pagka sinabi dito, bawal tumawid. May namatay na. Nabangga. Ano mangyayari pag nabangga na mabilis? 100 kilometer per hour. Hindi, babarangay mo pa ba yung hiwa-hiwalay ngayon? Ano mangyayari? Di ba, i-interview ng nanay, sasabihin, napakamabait po yung batang yan, masunurin po yan. Di ba? Pagkaibig sabihin, pag nabangga, good joke, natawa rin ako. Big sabihin, kahit anong sabihin mo, hindi ako maglalasog-lasog. Kita mo, tatalon ako mamaya sa suka, tatimingan ko yung pinakamabilis, malaking truck. At pag nabangga ako nun, di ako anong mangyayari sa'yo? Mababangga't mamamatay ka. Kasi may tinatawag na law. At sabi dito, may tinatawag na Newton's third law of motion. Sabi dito, for every action, there is an equal and opposite reaction. Student na ako eh. Start ako school ko next week eh. Yan.
So for every action, there is an equal and opposite reaction is a concise way of stating Newton's third law of motion. Enter your name here. Ay, hindi. China-GPT lang pala, no? Yan. Sige, tuloy ko. This law is, nabuking tuloy ako. This law is a fundamental principle in physics. Ay, ito lang. Makat ko lang, guys. Baka naman, guys, ang tatagal na natin magkakasama, ha? Tapos pag pinag-pray ka sa school, sa classroom nyo, wag nyo naman po i-chat GPT na ang pagbe-pray. Di ba? I do believe sa Zion walang ganun, ha? Maisingit ko lang. Ito ang tanong natin. So, for every, always, recite natin, repeat after me, for every action, there is an equal and opposite reaction. That is why you must be very careful in every decision that you make in life. Kasi pwede mong piliin yung action mo, pero yung magiging consequences nun, hindi mo pwedeng piliin. For example, yung magiging tatay ng anak mo, magiging nanay ng anak mo, pwede mong piliin. Pero yung magiging nanay at nanay nila, yung tatay nila, hindi nila pwedeng piliin. Kaya bilang Christian, that's why we always go to church for our discernment to be sharpened. At today, we're about to enter the promised land. Who among you, sick and tired ka na sa paulit-ulit na lang, ganito na lang yung, para na-stuck na ako, pastor, 2 years na ako sa church, 3 years na tayo ko na siya, pero na-stuck na ako. Who among you wants to move forward to the promised land that God has prepared for each and one of us? Lord, parang ayaw pa nila. Sige Lord, patagalin mo pa. Okay, let me repeat my question. Who among you wants to enter the promised land na inihanda ng Panginoon para sa iyo? Okay, Lord, ready na daw po sila. Samahan niyo kung basahan sa Deuteronomy chapter 11, verse 8 to 29. Are you learning something so far? Are you enjoying po ba? Na-miss niyo ako? Oo, love you sa mga nakamiss sa akin. Ayan. Deuteronomy chapter 11, verse 8 to 29. Ito guys ito yung mga reminder na kailangan mong panghawakan. Kasi ito na yung hahawakan natin. Pero wait lang. Do you really believe? Okay, decide muna. Tatanungin ko. Eyes on me. Eyes on me, everyone. Dito muna, mamaya kayo. Eyes on everyone muna kayo. Eyes on me, everyone. Do you really believe na may inihanda at inilaan ng Panginoon para sa iyo? Do you believe na hindi ka lang basta nag-exist for the sake of existing, pero may purpose ang Panginoon sa buhay mo? Okay, raise up your hand. I say your name. Joke lang. Game. Other side, do you really believe na may pagdadalhang magandang lugar ang Panginoon sa buhay nyo? Okay, so klaro. Lahat tayo may pinangahawakan sa Panginoon. And lahat tayo excited na pasukin yung lupang pangakong pinahinadaan ng Panginoon. Okay, this word is for you because I prayed for this and I don't know who is this for, but if you will receive it by faith, you will make it by faith. Okay, listen to this church. Deuteronomy chapter 11 verse 8 to 29. Observe therefore all the commandments I am giving you today. Observe niyo lahat ng commandments. So that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Verse 9. And so that you may live long in the land the Lord swore to your ancestors to give to them and their descendants, and land flowing with milk and honey. Next verse. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come, where you planted your seed and integrated it by foot as in vegetable garden. Pause ako dyan. Sinasabi ng Panginoon, ikaw na nakakapakinig ng tinig ni Pastor ngayon, you're about to enter the next season and next chapter of your life na hindi mo na kailangan magtanim. Meaning to say, hindi ka na mag-i-start from zero. You will start somewhere. Kasi inihanda at itinanim na ng Panginoon long ago. Ang kailangan mo na lang gawin is puntahan at i-possess. Kumbaga, hindi ka na magbibuild ng bahay from scratch. Papasok ka na lang sa bahay at ipopossess, pipirma ka na lang ng contract na sa'yo na yung bahay. Are you following? Okay listen to this And for you to enter that promised land, you have to follow each of God's command carefully.
Moving forward. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. Ibig sabihin, yung dadaloy doon nagpapapalad biyaya sa iyo ay nagmumula sa kalangitan. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. 13. So if you faithfully obey the commandment I'm giving you today, ito yung binibigay na commandment ng Lord. Ano itong una? To love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. Pause. I don't know who is this for, but you just receive it by faith na there is something miraculous things from this week onwards. You will see testimonies happening if you will remain faithful dito sa napagkasunduan nyo. Guys, never serve God half-heartedly. Sayang na lahat ng pinampamasahe mo. Sayang na yung sinimulan ng Panginoon. Sayang na yung layo ng nilakbay mo. Kung ngayon pa lang, magiging half-hearted ka. Always serve the Lord full-heartedly. And to serve Him with all your heart and with your soul, then I will send rain on your land in its season. Again, pause. Hindi siya abracadabra, bukas, iba, nagbago na buhay nyo. Bukas, ganun ka lang maglakad at may triangle ka na. Para ka na si Josh Moy ka. At namimitas ka na ng kangkong dyan, yung mga tuyong dahon, pinupulot mo na sa kalsada at pinagpiprito mo na. So, merong buboy chips, may JB chips, di ba? Oh, maganda yun na, JB chips. Anong flavor? Java chips, o, di ba? Hey, then, pagpasensahan nyo na, namiss ko lang kayo. Pa isang corny na joke. Hindi siya basta-basta na bukas, ora mismo, nandyan na. Kasi bakit? Ang buhay, season. In its season. Pero, malalaman mo pag season mo na. May mga signs pag season mo na. At pagka sinabi ng Panginoon na season mo na, conquer it. Step on it. Live by it. Have it in God's way. Receive it by faith. And, patuloy tayong basa, no? Tinuturuan tayo ng Panginoon to have a good day. It is possible to have a good day in a bad season. Sino dito, pagka nasira na yung umaga mo, sira na yung maghapon mo? Parang bad trip na. And the Lord is telling you right now, pwedeng umuulan, maaring umuulan ngayon, pero pwede ka pa rin maging maligaya sa ilalim ng ulan. Umuulan, basa ka na rin naman, di enjoyin mo yung ulan. Maglaro ka sa ilalim ng ulan, di ba? Tapos kantayin mo yung, hayaan mong maglaro ang bata sa araw, kapag umulan umay, maglaro pa din, di ba? Nasa sayo, nasa perspective mo na lang yun. You can have a good day in a bad season. Maybe you're in a bad season right now, pero dito yung promise ng Panginoon, hindi ka mananatiling nasa bad season ng buhay mo. Do you believe in that? Yes. Ito yung agreement na meron sa atin at Panginoon. I'm going to finish soon. Ito yung agreement na nais ng Panginoon sa oras na ito. Verse 13, sabi doon, if you work carefully, kung maingat ka ang susunod, kung maiingatan mo yung testimony mo, kung iingatan mo yung paglakad mo sa Panginoon, kung iingatan mo yung faith na meron ka, if you will strive at kapag sisimikap mo araw-araw na sundin yung kalooban at plano ng Diyos, ano ang promise ng Panginoon? Verse 14, then He will send the rains in their proper season. Kapag tama na ang panahon, pwede mo na siyang angkinin. Di ba? Pag tama na ang Panginoon, pwede mo nang pasukin yung lupang pangako. Minsan kasi, pwedeng natatanaw mo na yung lupang pangako, pero hindi mo pa pwedeng angkinin. Kasi hindi pa tama ang panahon. Lagi yung tatandaan, there is a season for every. There is a season in every. Nahirapan ang first one. There is miracle when you believe. There is a reason for every season. Yun yung pala yung nais kong sabihin.
Sinsan nyo na, naglalag na, tatay na eh. Kaya ano eh, medyo nagtatapon ako ng mga slim fit na jeans, skinny jeans. Papalit na ako ng mga kulduroy, maong, tapos bibili na ako ng polo shirt, tuck-in. Yan ang mga outfitan ko ngayon. So pag nakita nyo ako sa daan, Tito vibes na yung dating ni Pastor Jess, ay tatay na kasi. So pag re-reguluhan nyo ako guys, yung pang tatay vibes na. Kailangan gold na rin yung relo ko pala. Yun yung mga ano eh, inaaral ko yung specs ng pagiging tatay. Tapos may shades na dapat pala ako, no? May shades dito. Ay, lolo na ba yun? Parang lumampas pala, no? Wala mo na shades. Lumampas. Hindi, guys, this is very basic yung nais sabihin ng Panginoon. Trust God that in every season, He is there with you. It may look like a raining season, pero it looks like raining on the outside, pero it's on the inside, may iniaayos at inahandang palaguin ng Panginoon. Hindi kaya magpapadala ng ulan at pagsubok ang Panginoon kasi pinapatatag niya because God wants you to become a good steward as you enter His promised land. Ano sabi dito? Saan tayo nag-stop kanina? He will, di ba? Then He will, verse 14. Tuloy natin ha. Dito na ako magtatapos guys. I'll end with this. Verse 14. Sa 13, sabi, if you carefully obey the commands I'm giving you today, ito yan. Kung mamahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa mo, if you will not be a half-hearted Christian, if you'll be a whole-hearted Christian, anong promise ng Panginoon? Then He will send the rains in their proper season. Ano sabi ng 15? He will give you lush pasture for your livestock and yourself will have all you want to eat. Carefully obey. Love the Lord and serve Him wholeheartedly. There is a season for everything. God tatandaan nyo, ang technique at ano ng kaaway, ito pala, sorry. 16. Okay, I found it. But be careful. Bakit daw maging maingat? Kasi hindi magiging madali yung proseso. Hindi naman maging madaling maging engineer, hindi madaling maging doktor, hindi rin naman madaling magtapos ng pag-aaral, matapos ng elementary, hindi rin maging madaling maging magulang. Walang bagay na madali. Bakit? But be careful, don't let your hearts be deceived so that you turn away from the Lord and serve and worship other gods. Minsan kasi, pag napasama ka na sa mga bagong circle of friends, nawawala na yung pagiging Kristiyano natin. Napasama ka sa bagong community, nawawala na yung pagiging Kristiyano natin. Nagiging iba tayo sa loob ng simbahan, nagiging iba tayo sa harap ng magulang natin, nagiging iba tayo sa mga kaibigan natin. Kasi bakit? Ano ang prone sa mga pinangakuan ng Panginoon? Listen to this, church. If you, verse 7, if you do, the Lord's anger will burn against you. He will shut up the sky and hold back the rain, and the ground will fail to produce its harvest. Then you will quickly die in the good land the Lord is giving you. Mahirap naman pumasok sa lupang pangako pero patay ka na. God wants you to experience the fullness of His grace and His mercy. Kasi bakit? Ang kaaway gusto niya kanya ma-derail. Kaya minsan papatama rin kanya umatin ng cell group, papatama rin kanya umatin ng gawain, ng GYC. Kasi gusto ng kaaway i-derail at makalimutan mo yung mga pangako at higit sa lahat, bitawan mo yung pangako ng Diyos. Ang gusto ng kaaway is mag-swervingly ka. Pero ang nais ng Panginoon for you to stay on track. Okay guys, kaya pinapabasa sa atin ng Panginoon yung Bible ng day and night so that everything will go well sa bawat isa sa atin. Dito ako mag-end. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis 26 verse 4, I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky, and I will give you them all these lands, and through your descendants, all the nation of the earth will be. Titingnan natin yung track record ng Panginoon. Lagi nyo tatandaan, bago mo papasukin yung taong yan sa buhay mo, i-check mo yung track record ng taong yan. Minsan, hindi mo na alam, pang number 24 ka na palang girlfriend yan. Sa loob ng isang buwan. Kaya minsan, nabubudol na luloko ka,
Kasi hindi mo bina-background check. Hindi porket magaling magpakilig, siya na yun. Tatandaan nyo guys, i-check nyo yung credibility. Di ba ba't kayo bumibili ng branded na bagay? Kasi may credibility. Proven yung track record niya. Tingnan natin yung track record ng Panginoon. Dito ako mag-end and we will pray na. In Deuteronomy, the Israelites are described as having grown into a large nation after their time in Egypt and subsequently 40 years of wandering in the wilderness. While the book doesn't explicitly state the starting number, it implies a significant increase from the initial 70. Ito po, ni-research ko to Initially, nung nag-start sila, yung nation ng Israel, yung mga anak ni Jacob, there were only 70 people who went to Egypt. Di ba, pumunta sila sa Egypt kasi nagkaroon ng taggutom. Pumunta sila sa Egypt. Napansin nyo, Joseph the Dreamer, tinapik natin OBS, still remember? Pumasok sila sa Egypt kasi nagkaroon ng taggutom sa labas. So, when they entered the Egypt, nasa 70 lang sila nun. Tapos, pinaunlad sila, dumami sila ng dumami, tapos nag-iba na yung administrasyon, ganoon talaga, pag bagong Pilipinas, bagong mukha, di joke lang. Pag naiba yung administrasyon, minsan, hindi na naaalala yung mga nagawang maganda noong nakaraan. So, ibig sabihin, napalitan ng masamang pharaoh, na inggit, kasi na-overpopulate na sila, na-overpower na sila. Ngayon, tingnan mo yung faithfulness ng Panginoon. He's faithful then, and He will still be faithful now. Hold on, tingnan nyo. Titingnan lang natin yung track record ng ating Panginoon. Gusto ko kasi malaman na He is credible for you to hold on to His promises. Kasi minsan, gusto ng kaaway na bitawan mo na yung pananampalataya mo. Gusto ng kaaway na bumitaw ka na. Pero the Lord is reminding you, keep on holding on, anak. You're almost there. Listen to this. We're almost done. From 70 people who went to Egypt with Jacob, the book of Numbers, when you read the book of Numbers, details a census. Yung book of Numbers, puro yung census, kaya medyo nakakantok siya. Census siya, track record siya ng Panginoon. And taken during the wandering and indicating a male population of 603,550 aged 20 and older, suggested a total population of around 2.5 to 3 million. Imagine, they started from 70. They went out of Egypt ng 3. Hindi mo alam, medyo naging messy lang yung journey mo along the way. Pero hindi mo alam, slowly ka palang i-multiply ng Panginoon. Okay. Alam nyo ba kung nasa na yung 70 people? Yung 70 people na pinagsimulan ng Israel. They are now having one of the strongest, tingnan mo this is long ago. Yung usapan at promise nila sa Genesis chapter 26 verse 4 na Abraham, sabi ng Panginoon na Abraham, I will make you father of all nations. I will bless those who bless you and curse those who curse you. You will turn into a very blessed nation. Alam niyo po, right now, ang Israel has the strongest GDP. When you say GDP, gross domestic product, over $550 billion, making it one of the wealthiest country per capita. Who did that? It is the God that we're serving right now. Pangalawa, track record. First track record. Pangalawa, advanced military power. IDF, which is Israel Defense Force, one of the most technological advanced militaries in the world. Yung Iron Dome nila, binibili to ng US, ng Singapore, ng mga neighboring country kasi napaka-advance ng technology ng Israel. Didn't you know, kausap ko yung friend kong Singaporean na soldier. Isa sa naging form, kaya napaka-strong ng military ng Singapore, ang nag-form ng military ng Singapore is Israel. And one of the strongest assassin intelligence, yung Mossad, they can blend in. They're one of the strongest spies. They can even hack into our phones right now. Ganun sila ka-powerful, ka-strong, ka-advanced in technology. Yung nuclear capabilities nila, Israel is believed to have nuclear weapon. US military support, Israel receives around 3.8 billion in US military aid. Pansinin niyo bakit blessed na blessed ang US? Parang di ba may tinatawag na American Dream? Blessed na blessed siya because the US military supports Israel
with $3.8 billion in military aid. Anong pangako ng Panginoon? I will bless those who bless you and curse those who curse you. So if you want to be blessed, you just speak blessing after your prayer. Father, I speak blessing over your nation, Israel. There is a blessing because God is faithful to His promises. Third, world-class technology sector, cybersecurity leader. They are leading in AI, in defense, and in health technology. Didn't you know na may-ari ng Facebook, Kujo, one of the billionaires, Kujo. Pag i-research nyo, isa sa mga successful companies, hindi lang basta successful, leading companies in the world is his son Israelites, is from the descendants of Abraham. Number 5. Okay, papaspasan ko na to. We're gonna end na kasi ito na. Energy dependence, world-class education, strategic in global tech, high standard of living, strategic geo-report. As early of 2025, Israel population estimated at approximately 9.45 people. This is how powerful the God that we serve. Biruin mo, yung 70 na parami ng Panginoon na 9 million and still counting. Ano lang pinopoint ko dito? Okay, Pastor, what's in it for us? Okay, this is what's in it for us. Compare natin ang Israel sa Philippines. How many times is Israel richer than Philippines? As of 2023, this is on record, Israel GDP per capita was approximately 52,262 GDP dollars, while the Philippine per capita is about 3,726. In layman's terms, Pastor, di ko na-gets. Okay, para mas maintindihan mo, Israel per capita income is roughly 14 times yung GDP nila stronger kaysa sa Philippines. And ito ba malupit? Imaginein mo 14 times bigger yung GDP nila. So dapat, ang ruling sa GDP, mas malaking bansa, mas maunlad. Kasi nga, mas marami kayong gumagalaw na economically. Pero may mga pros and cons yun. But listen to this. The Philippines is about 13.6. So 14 times, tinan mo 14 times larger, round up natin, 14 times larger yung Philippines kesa sa Israel. So, ibig sabihin, they are 14 times smaller than us. Pero they have the strongest GDP in the world. Bakit? Basically, God is faithful and true to His promises. And the same God that made it will make it to your life. And ito ay para sa iyo, no? Deuteronomy 11:26-27. Look, listen to this. I'm ending now. Today, I'm giving you the choice between a blessing and a curse. Okay, so can you flash it po? Deuteronomy 11:26-27. The choice is yours. It's either you go God's way or you go your way. Pero ito yung promise ng Panginoon. If it is God's will, it is God's bill.